Bataan Death March, horror real story, mga kaluluwang hindi nakauwi. Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga totoong kwento ng kababalaghan, kasaysayan, at mga misteryong hindi maipaliwanag dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At ngayong gabi, dadalhin natin kayo sa isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Isang lugar na dinilig ng dugo, pawis, at luha ng libo-libong sundalo. At ayon sa mga kwento, hanggang ngayon, may mga kaluluwang hindi pa rin daw nakakaalis sa kalsadang yon. Ito ang kwento ng Bataan Death March, mga anino ng digmaan. Ang kasaysayan ng Bataan Death March. Noong dekada 1940, tahimik pa ang buhay sa Pilipinas. Maraming lalawigan ang simple lamang ang pamumuhay. Mga magsasaka sa probinsya, mangingisda sa baybayin, at mga pamilyang nangangarap lamang ng payapang buhay. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Disyembre 4, 1941, ilang oras matapos bombahin ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii, sinimulan din nilang lusubin ang Pilipinas. Sunod-sunod na sinalakay ng mga eroplanong Hapones ang mga base militar ng Amerika sa bansa, kabilang ang Clark Air Base sa Pampanga at iba pang kampo militar. Hindi handa ang maraming sundalo noon. Maraming eroplano ng Amerika ang nasira habang nakaparada pa lamang sa lupa. Unti-unting bumagsak ang depensa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mabilis na paglusob ng hukbong Hapones. Sa ilalim ng utos ni General Douglas MacArthur, umatras ang pinagsamang puwersa ng Pilipino at Amerikano papunta sa Bataan. Ang plano noon ay gawing huling depensa ang Bataan habang hinihintay ang tulong mula Amerika. Ngunit hindi dumating agad ang inaasahang tulong. Ang paghihirap sa Bataan. Habang tumatagal ang digmaan, lalong humirap ang kalagayan ng mga sundalo sa Bataan. Unti-unti nang nauubos ang pagkain, kulang ang gamot. Maraming sundalo ang nagkasakit ng malaria, dysentery, at matinding gutom. Ayon sa mga tala noon, may mga sundalong kalahati na lamang ng normal nilang timbang dahil sa sobrang kakulangan ng pagkain. Ang iba ay kumakain na lamang ng dahon, ugat ng halaman, o kahit anong mahahanap sa kagubatan. Sa kabila nito, patuloy silang lumalaban. Araw-araw ay may putukan, araw-araw may namamatay. Maraming kabataang Pilipino noon ang sumama sa digmaan kahit alam nilang maliit lamang ang tsansang mabuhay sila. May mga ama na iniwan ang kanilang pamilya. May mga binata na hindi na muling nakauwi sa kanilang kasintahan. At may mga sundalong hindi na nakita pang muli ang kanilang mga anak. Ang pagbagsak ng Bataan. Pagsapit ng Abril 1942, hindi na kinaya ng mga sundalo ang gutom at sakit. Noong Abril 9, 1942, sumuko si Major General Edward King sa hukbong Hapones. Mahigit 70,000 Pilipino at Amerikanong sundalo ang nabihag. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalupit na pangyayari sa kasaysayan ng digmaan sa Asya. Ang Bataan Death March. Ang Marcha ng Kamatayan. Mula sa Mariveles, Bataan, pinilit maglakad ang mga bihag patungo sa Camp O'Donnell, sa Capas, Tarlac. Mahigit 100 kilometro ang kanilang nilakad sa ilalim ng matinding init ng araw. Walang sapat na tubig, walang pagkain, at walang pahinga. Ang mga bumabagsak sa daan ay kadalasang binubugbog, sinasaksak, o agad na binabaril. May mga sundalong Hapones na nananadyak lamang ng mga bihag na hindi na makatayo. May ilan ding sibilyan noon na lihim na nagbibigay ng tubig at pagkain sa mga nagmamartsa. Pero kapag nahuli sila, pinapatay rin sila. Maraming bangkay noon ang nakahandusay lamang sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga nakaligtas, minsan ay hindi na nila mabilang kung ilang bangkay ang nadadaanan nila habang naglalakad.
Ang iba raw ay naaagnas na sa ilalim ng araw. May ilan na kinain na ng mga hayop. At ang mas masakit, maraming sundalo noon ang hindi man lamang nalibing ng maayos. Ang ibang lugar na dinaanan. Maraming lugar sa Bataan, Pampanga at Tarlac ang naging saksi sa matinding hirap ng mga sundalo. Mga lumang kalsada, mga tulay, mga abandonadong bahagi ng daan, mga puno kung saan nagpahinga sandali ang mga bihag bago muling paluin upang maglakad. Hanggang ngayon, marami sa mga lugar na yon ang sinasabing may kakaibang pakiramdam pagsapit ng gabi. Tahimik, malamig, at mabigat sa pakiramdam, parang may nakatingin. Ang mga unang kwento ng kababalaghan. Pagkatapos ng digmaan, nagsimula ng kumalat ang mga kwento mula sa mga residente. May mga magsasaka raw na nakakakita ng mga sundalong naglalakad sa madaling araw kahit wala namang tao. May mga truck driver na tila may naririnig na yabag ng maraming paa sa likod ng kanilang sasakyan. At may ilan ding nagsasabing may naririnig silang mahihinang boses na nagsasabing, "Tubig, tulungan mo kami." Noong una, pinakala lamang ng marami na epekto ito ng trauma ng digmaan. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang nakakakita, mas dumarami ang nakakarinig. At dito nagsimula ang mga kwentong hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin ng ilang biyahero sa gabi. Ang creepy na bahagi. Taong 1997, may isang truck driver mula Pampanga na bumiyahe papuntang Tarlac dala ang mga kahon ng gulay. Sanay na siya sa biyahe sa gabi. Ayon sa kanya, bandang 2:00 ng madaling araw nang mapansin niyang tila may grupo ng tao sa malayo. Habang papalapit siya, napansin niyang lahat sila ay nakasuot ng lumang uniforme militar. Payat, marumi, at tila sugatan. May isang sundalong nakayuko habang hawak ang tiyan nito na parang nasugatan ng bala. Ang isa na may tila hirap ng maglakad. Dahan-dahan niyang binagala ng truck at doon niya nakita may ilang sundalo na walang tsinelas habang naglalakad sa mainit na kalsada. May isa pang tila duguan ang likod, pero ang pinaka nakakatakot, tahimik silang lahat, walang nagsasalita, walang umiimik. Tanging tunog lamang ng sabay-sabay nilang yabag ang maririnig. Tak, tak, tak. Parang martsa ng hukbo. Biglang may isang sundalo ang lumingon sa driver. Ayon sa kanya, maputla raw ang mukha nito, lubog ang mga mata, at parang tuyong-tuyo ang balat. Pagkatapos, itaas raw nito ng dahan-dahan ang kamay niya na parang humihingi ng tulong. Sa takot ng driver, agad niyang pinaharurot ang truck. Ngunit nang sumilip siya sa side mirror, wala nang tao sa likod niya. Wala. Tahimik ang buong kalsada. Pero ayon sa kanya, bigla raw siyang nakaamoy ng matapang na amoy ng dugo, pawis at lupa. At sa loob ng truck, may naiwan daw na putik na tila bakas ng mga paa, kahit wala naman daw sumakay. Ang mga yabag sa gabi. Hanggang ngayon, may mga residente pa rin na nagsasabing may naririnig silang yabag ng mga sundalo sa madaling araw. Minsan daw, parang libo-libong paa ang sabay-sabay na nagmamartsa. At kapag Holy Week o Araw ng Kagitingan, mas lumalakas umano ang mga kakaibang paramdam. May ilan pang nagsasabing may nakikita silang mga anino ng sundalo sa gilid ng daan na tila naghihintay pa rin ng tubig at pag-asa. Mga kabsat, ano kaya talaga ang mga nakikita ng mga tao sa mga dating dinaanan ng Death March? Mga ligaw na kaluluwa kaya ng mga sundalong hindi na nakauwi? O bakas lamang ng matinding sakit at trahedyang nangyari noon? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At kung may alam kayong kwento tungkol sa mga kababalaghan sa panahon ng digmaan, i-comment ninyo sa baba.
Maraming salamat sa panunood hanggang dulo mga kapsat. At tandaan, may mga lugar sa Pilipinas na hindi kailanman nakakalimot sa dugo at sigaw ng nakaraan.